Sa malayong hinaharap, isang maliwanag na umaga ng Tagsibol, inaalala ni Izuko ang digmaan, at kung paano ang Operation Troy ang naging pinakamahusay na pagkakataon ng mga bayani para mapantayan ang laban kontra sa mga kontrabida. Habang hawak ang isang nalaglag na talulot ng cherry blossom, naaalala niya ang kasukdulan ng pagsubok, at kung gaano kalakas ang hangin noong panahong iyon. Balik sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang War of Attrition na isinasagawa ni All Might laban sa nagre-rewind na si All for One. Siya ay lumilipad sa mga eskinita ng lungsod habang ginagamit ang kanyang mga galamay na tentacle at floppy suction pads. Bagamat pagod at malubhang nasugatan, nanatiling alerto si All Might at inihanda ang Shoto at Tailman para makapagdulot ng matinding pinsala kay All for One at mapabilis ang pag-rewind nito. Gayunpaman, ang malaking problema sa misteryosong atake na ito ay mangangailangan ito ng sobra-sobrang enerhiya. Nagpakawala rin si All Might ng anima, isang pares ng robotikong drone na hugis ibon na lumilipad sa himpapawid. Biglang lumitaw si All for One at nagpakawala ng mga rivet stab tendrils pero nagawang makatakas ni All Might. Nagpatubo si All for One ng dambuhalang baging ng rivet stab na may malalaking ulo at hinabol si All Might. Natanggal ni All for One ang dulo ng tailman attachment ni All Might at pagkatapos nun ay lumitaw si All for One sa harap at sinuntok si All Might ng napakalakas. Ganun pa man, gumanti ng atake si All Might, ginamit niya ang mga galamay mula sa tentacle upang hawakan si All for One at binugahan ito sa bibig ng yelo gamit ang Shoto. Samantala, sa parking lot kung saan nagsimula ang Operation Troy, mabilis na tinalo ni Kuniida sina Can't Stop Twinkling at ang grupo ng mga bayani, gamit ang kanyang mga espesyal na halaman upang atali ang lahat at kainin ang kanilang laman at enerhiya, kabilang na ang lipids na kailangan ni Fat Gum para sa kanyang fat absorption quirk. Bagamat bugbog sarado si Can't Stop Twinkling at ang kanyang naval laser ay hindi makontrol dahil sira na ang kanyang sparkle belt, mahinang sinabi ni Fat Gum sa estudyante na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Habang pinagmamasdan ng kontrabida ang kanyang mga bulaklak na nagiging mas carnivorous, tinawag niya ang dating mole ng League of Villains na isang kahiyahiyang traidor, habang hawak ang lens ng sirang belt ng binata. Naalala ni Can't Stop Twinkling ang masayang araw na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ang belt na iyon at sinabi kay Kuniida na bagamat palagi niyang pinapaalala sa sarili ang kahihiyang idinulot niya, ito na ngayon ang nagbibigay inspirasyon sa kanya na makasabay sa ilaw na nagniningning mula sa kanyang mga kaklase, upang tunay siyang makagawa ng sarili niyang ilaw mula sa puso. Umatake siya at nagpakawala ng mga naval laser na pinagtawanan ni Kuniida dahil lahat ito ay sumasablay. Ngunit bigla, mula sa likod, isang bahagyang nakikitang si Invisible Girl ang nag-ipon ng mga laser sa isang malaking bola ng liwanag, bago ito ibinalik kay Kuniida ng may perpektong accuracy gamit ang warp refraction, naval laser, na nagwakas sa kupal na kontrabida. Kasabay nito, lumipad ang mga anima drone patungo sa lokasyon ni All Might dala ang mga kable mula sa isang power station para bigyan ng enerhiya ang laser cannon ni Hercules. Kinumpirma ni Hercules na matagumpay ang koneksyon at pinakawala ng malaking atake na inihanda ni All Might na Can't Stop Twinkling, isang mapaminsalang laser beam na direktang tumama kay All for One at nagsimulang sunugin siya ng husto. Para hindi makaalis si All for One sa gitna ng laser beam, pinatamaan ito ni All Might ng sound wave vibration ng earphone jack, habang umaasa sa espesyal na resin coating ng Armored All Might, ang Invisible Girl, upang makayanan ang matinding init ng radiation. Tinulak siya palayo ni All for One gamit ang ilang rivet stab tendrils, kaya ginamit na lang niya ang binding rounds na grape juice para idikit ang mga kamay nito sa semento. Habang nanonood ang buong mundo sa video feed, isang batang lalaki sa ibang bansa ang nagtanong sa kanyang lola kung sino ang payat na lalaki sa metal suit sa telebisyon. Sinabi ng matandang babae sa kanyang apo na wala siyang ideya dahil hindi siya masyadong sumusubaybay sa mga bayani. Nagtanong ang bata kung ano ang mangyayari kung manalo o matalo si All Might at sinabi ng lola na hindi niya alam at hindi nila ito problema dahil malayo naman sa kanila ang labanan. Sa kabila ng sinabi ng kanyang lola, lihim pa rin na sinuportahan ng bata ang bugbog saradong si All Might. Sa Japan, sinabi ni Hercules kay All Might na hindi na kaya ng makina bago ito sumabog, na nagpatigil sa Can't Stop Twinkling. Gaya ng inaasahan, gumapang si All for One mula sa gitna ng hukay, na ngayon ay mas bata at kumikinang. Mabilis na pinabagsak ni All for One si All Might sa isang atake lang. Pagkatapos nun ay naghanda na si All for One na durugin si All Might pero bigla itong tumigil at napagtanto nitong hindi niya may galaw ang kanyang katawan. Biglang nagpakita ang hero killer na si Stain na dinidilaan ang dugo ni All for One mula sa isang piraso ng konkreto. Samantala, sinabi ni Can't Stop Twinkling kay Invisible Girl na medyo hindi na siya transparent kaya sobra itong nahiya at nagtago. Naalala ni Invisible Girl na nangyari na rin ito noong nalaman niyang ang kanyang kaklase ang UA traitor, at napagtanto niyang ang pag-glitch ng kanyang quirk ay sanhi ng paggising ng naval laser at paglampas nito sa limitasyon dahil sa stress ng sitwasyon.
Binati ni Invisible Girl ang binata sa paglakas ng kanyang quirk, ngunit hiniling ni Can't Stop Twinkling na wag na itong pansinin dahil hindi pa sila tapos sa laban. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang sunugin ang lahat ng halamang nilikha ni Kuniida dahil kahit hindi na ito lumalago, ang kanilang mga ugat ay patuloy pa ring kakain sa kanilang mga biktima. Hiniling ni Can't Stop Twinkling sa kanyang kaklase na tulungan siyang itutok ang kanyang laser para sunugin ang mga bulaklak sa ugat tulad ng ginawa niya sa kanya. Tinanong ni Invisible Girl kung ayos lang ba ang tiyan ni Aoyama pero ang sagot nito ay ayos lang dahil ngayon na ang kanyang huling araw bilang estudyante ng UA High School. Sa kabila ng makulay na buhay na kanyang pinagdaanan hanggang ngayon, naniniwala si All Might na ang kanyang pinagmulan, na binubuo ng mahahalagang sandali tulad ng pagbabasa ng mga libro ng Anpanman sa kanilang pasyo noong bata pa siya, at pag-awit ng Anpanman March habang tumatawa at sumasabay sa kanya ang kanyang ina, ay isang simpleng simula na maaaring pagmulan ng kahit sino. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang buhay at sa mga nagawa niya hanggang ngayon, tinitingnan niya ang landas na kanyang iniwan, at nakakita siya ng ilang ilaw ng isang bagay na kasing liit at kasing halaga, ngunit mas makabuluhan kapag sinuring mabuti. Sa kasalukuyan, sinamantala ni All Might at ni Stain ang pagkakataong nagawa gamit ang Blood Curdle upang ipagpatuloy ang pagpapabagsak kay All for One. Noon sa Ground Zero, si Stain, matapos purihin ang kabayanihang dedikasyon ni Shoto at Ingenium na patigilin si Dobby sa anumang paraan, nahulaan niyang nasa panganib si All Might batay sa kanyang pakikinig sa kanilang pag-uusap. Sumakay siya sa kanyang glider at tinahak pabalik ang mga lugar kung saan naglaban ang retiradong bayani at ang kontrabida, at nagawang makahanap ng magagamit na sample ng tumapong dugo ni All for One sa isang basag na piraso ng konkreto upang gamitin ang kanyang quirk. Agad-agad pagkatapos, natanaw niya ang Can't Stop Twinkling na pumutok sa di kalayuan. Habang papalapit sa dalawang lalaki, alam ni Stain na maiintindihan ni All Might ang kahalagahan ng isang tulad niya na hayagang nagpapakita, tulad ng sinabi niya kay All Might sa kanilang pag-uusap sa Ground Zero, kung ang isang Diyos na tulad niya ay magtataglay ng kaluluwa ng isang mortal, dapat din niyang taglayin ang paghihirap para patuloy na mabuhay tulad ng ginagawa nila. Narito si Stain upang tumulong na maisakatuparan yun, at habang inihahanda niya ang kanyang katana at si All Might ay kinakasa ang kanyang armored fist, kinilala yun ng dating bayani. Sa kanilang pagkabigla, naantala ang kanilang dalawang malinis na atake, nang isang bukal ng dugo ang bumulwak mula sa katawan ni All for One, dahil sa paggamit niya ng forced quirk activation para i-trigger ang bloodlet, na nagpalabas ng bawat litro ng dugo mula sa kanyang katawan. Sumigaw si All for One kay Stain, tinatawag siya sa kanyang tunay na pangalan, na inaasahan na niyang darating ito, dahil siya lang ang bilanggo mula sa Tartarus Breakout na agad tumakas sa sarili nitong paraan sa halip na sumunod sa kanya. Sinubukan ni Stain na dilaan ang lumabas na dugo upang muli itong paralisahin ngunit mabilis siyang nasakmal ng isang bibig na lumabas mula sa matinik na tubo sa balikat nito. Sinabi ni All for One na hindi yun gagana dahil pinalitan niya ang kanyang blood type gamit ang antigen swab at ang lahat ng likidong inilabas niya sa katawan ay nagpanumbalik ng kanyang enerhiya. Sumigaw si All Might para kay Stain habang sumusugod para tumulong, ngunit inihagis ni All for One ang hero killer sa maraming bloke ng mga gusali at tumama sa isang malaking karatula bago lumipad patungo sa kanya sa isang iglap. Idineklara ni All for One na nanakawin niya ang Blood Curdle para sa kanyang sarili, at naaalala na malaking bahagi ang hero killer sa pag-unlad ng League of Villains, lalo na kay Tomura. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na ang kanyang papel ay matatapos na, habang ipokritong tinatawag si Stain na isang mamamatay tao. Wala nang lakas si Stain na lumaban at humihingal na lamang dahil sa sakit at pagod habang natatanaw si All Might na desperadong lumilipad patungo sa kanya sa kabila ng kanyang malabong paningin. Sa kanyang hirap na paghinga, itinaas ni Stain ang kanyang ulo at sinabi kay All for One na ang kanyang papel ay hindi nagtatapos at ang lahat ay isang proseso. Iniabot ni Stain ang kanyang kamay sa langit at itinikom ang kanyang mga lamog na palad, at sinabing bagamat hindi siya nag-aral sa mataas na edukasyon, ang panonood sa number 1 hero sa pagkilos sa loob ng maraming taon ay nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa kung ano dapat ang isang tunay na bayani. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Stain kay All Might na mabuhay at manalo sa laban, habang dinudurog ni All for One ang kanyang katawan sa isang suntok at ninakaw ang Blood Curdle bago pa niya matapos sabihin ang pangalan ng kanyang bayani. Humarap si All for One at nagpaputok ng laser mula sa kanyang palad patungo sa kanyang mortal na kaaway, bago ito biglang hinarang ng mga natirang piraso ng armor ni Hercules. Tinapos ng AI ang mga salita ng hero killer, bago ito tuluyang nawasak, at sa kasamaang palad, nilamon si All Might ng aftershock. Isang bugbog sarado at duguan na All Might na ang mga mata ay walang anino sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naghahalusinate na si Nana ay sumisigaw sa kanya sa isang puting kawalan, hinihikayat ang kanyang kahalili na ipagpatuloy ang paglaban dahil ang kwento niya ay kailangan pang isalaysay.
Pagkatapos ay nakita niya si Sir Night Eye na nakatingin sa kanya na may malalim na ekspresyon, at inaamin niya sa sarili na hindi na siya makalaban, dahil ang tulong ni Hercules at ang kanyang armored All Might ay nawasak na at ang kanyang mga binti ay nadurog at naging inutil. Dahan-dahang bumalik sa realidad si All Might, habang nakahiga sa maruming kalsada na binubuhusan ng ulan ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Bagamat ang kanyang katawan ay lagpas na sa limitasyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinapanatili ang kanyang diwa na nag-aalab, pinalakas ng kanyang pangako kay Inko na alagaan si Izuku, at isa pang pangako na ginawa niya sa parehong binata na patuloy na labanan ang malagim na kapalaran na sinabi sa kanya ni Sir Night Eye, upang makita niyang lumaki ang kanyang kapalit at kunin ang titulong pinaghirapan niya. Sinabi ni All Might na hindi pa siya patay at ginamit ang natitirang lakas upang dumapa at titigan si All for One ng diretso sa mata, inaakit itong bumaba. Habang hinug na ang pagkakataon na tapusin ang kanyang matagal ng kalaban, ipinagpaliban ito ng batang kontrabida upang tumingin sa baybayin, habang masaya niyang pinapanood ang umuusok na UA na papalapit sa lupa habang patuloy na pinipigilan ni Deku si Tomura sa higante at malakas na buhawi na kanilang ginawa. Sa Coffin in the Sky, ang mga huling natitirang twice doubles ay nagsimulang maglaho, at idineklara ni May na sila ay magaan na at matatag upang mapanatili ang istruktura sa himpapawid. Gayunpaman, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil inalerto ng isa sa mga tauhan ni Naomasa ang detective na naabot na ni All for One ang minimum range upang gamitin ang warping kay Tomura. Naghahanda ang kontrabida na i-transport si Tomura ng direkta sa kanya, at sa pamamagitan ng sapilitang pagbibigay sa kanyang protege, ng napakaraming kinopyang quirks sa kanyang sariling katawan, gagawin niyang isang nilalang ang kanyang kapalit na higit na malakas kaysa sa kanya. Gumapang si All Might palapit at sinubukang sumigaw para sa binata na kunin siya upang mag-stall ng oras, ngunit masyadong nakatuon si All for One sa kanyang pangunahing layunin para pansinin siya. Sinabi niya na kailangang wala si Deku sa kanilang daan upang maisagawa ang mass transfer na ito, kaya't tinawag ni All for One ang kanyang protege habang ina-activate ang warping, at ang nakakadiring putik ay lumabas mula sa bibig ni Tomura. Gayunpaman, tinanggihan ni Tomura ang transfer at nilunok ang likido, habang may pagbabantang sinasabi sa kanyang master na huwag istorbohin ang laban. Tumingin lang si All for One sa kanya ng walang ekspresyon, kinikilala na ang lalaki ay ganap ng nagkamalay sa kanyang katawan. Pilit nang umiti si All for One at lumipad na lang pababa sa kalsada upang sagutin ang desperadong tawag ni All Might, habang ang bugbog saradong dating bayani ay ngumiti rin pabalik sa kanya. Di nagtagal, natigilan at napasigaw sa takot sina Futo at Ronodo nang makita ng kanilang mga mata at cellphone ang isang bagay na lumilipad patungo sa paaralan, si All for One, na may malademonyong ngiti at hawak si All Might sa likod ng kanyang tuhod, habang ang katawan ng lalaki ay walang magawang pumapaspas sa hangin. Halos hindi mapigilan ng kontrabida ang kanyang sarili, habang sinasabi kay All Might na malapit na niyang panagutan ang pagpapakita sa kabataan ng kanyang walang kwentang pangarap. Mula sa malayo, napansin ni Tomura ang tanawin at inudyukan si Deku na bitawan siya upang ang binata ay makatakbo para iligtas ang kanyang idolo, at ang kanyang bagong natanggap na libreng oras ay magagamit sa pagpatay sa lahat ng taong lumaban sa kanya sa Coffin in the Sky. Habang nanatiling nakakapit si Deku, nakita niya ng buo ang wasak na katawan ng kanyang guro at bayani, at nanginig habang ang alaala ng kanyang pangako na babaguhin ang tadhana kasama si All Might ay sumugod sa kanyang isipan. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagpupumilit na pigilan ang mga luha sa nakikita at naramdaman ang vestige ni All Might sa loob ng One for All na dahan-daang nagiging kislap, bago niya paus na ibinulong ang kanyang pangalan. Habang lugmok sa kanyang pagkawasak, inisip ni All Might ang unang araw na nagkita sila, nang magtanong ang nooy middle schooler na si Izuku kung posible bang maging bayani kahit wala siyang quirk. Bagamat ang kabaligtaran ng sinabi niya noon, binabawi na ni All Might ang kanyang sagot ngayon, dahil alam niyang itinutulak ni Izuku ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa at sinabing ang binata ay hindi ang tipo na ganap na iiwan ang pangarap na yun. Sinabi ni All Might na hindi rin niya maaaring iwanan ang sarili niyang pangarap na maging simbolo ng kapayapaan, habang ipinupulupot niya ang kanyang mga braso sa balikat ni All for One na may blanko at nanghihinang titig sa kanyang mukha. Natigilan si All for One habang ang ginawa ay nagbigay sa kanya ng mga alaala ng kanyang huling laban kay Nana at naalala ang sinabi nito bago niya ito patayin, na siya ay walang dudang matatalo ni All Might sa hinaharap, dahil nararamdaman niyang mas baliw ang kanyang kapalit kaysa sa kanya. Biglang isang piraso ng baluti sa nakalantad na kaliwang braso ni All Might ang nagsimulang magningning ng kulay kahel, habang naghahanda ang lalaki para sa isang suicide bomb, sa pag-asang ang idudulot na pagsabog ay magpapabalik kay All for One sa edad na preschooler. Habang iniisip niya ang kanyang mga naiwan, pinutol ni All for One ang marangal na sakripisyo ni All Might sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang braso ng ilang spear-like bones na sumira sa device. Pagkatapos ay sinunggaban ni All for One si All Might sa lalamunan gamit ang kanyang kaliwang braso at pinaralisado siya gamit ang blood curdle gamit ang natirang dugo sa kanyang kanang kamay.
Alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang mga sugatang bayani, kaya't hindi siya magiging pabaya at bibigyan ng pagkakataon ng retiradong lalaki na magawa ang anuman. Ganap na wala ng lakas at tunay na wala ng pagpipilian, nanlaki ang mga mata ni All Might sa pagkalito habang siya'y nautal, at ang tindi ng tuwa na naramdaman ni All for One mula sa itsura ng kanyang mukha ay umabot sa sukdulan, na ang ngiti niya bilang tugon ay pumunit sa balat at kalamnan sa kanyang bibig at umabot hanggang sa kanyang linya ng mata. Hiniling nila Brava kay Gentle na tulungan si All Might ngayong stable na ang UA, ngunit bago pa siya makaalis, pinasabog ni All for One ang levitation system, at tuluyan itong sinira, na pumilit sa lalaki na panatilihin ang kanyang pagkakahawak sa paaralan. Ang X-66 Flight Squadron ni Star and Stripe ay sumugod pababa upang maghanda ng isang laser barrage sa kontrabida, ngunit mabilis niyang pinutol ang mga eroplano sa dalawa at ipinabagsak ang mga ito sa wasak na lungsod. Tuwang-tuwang itinaas ni All for One ang katawan ng dating number 1 hero sa himpapawid upang makita ng malinaw ng buong mundo, habang ang mga mahal sa buhay ni All Might, mga kapwa bayani, ang hindi mabilang na mga taong kanyang iniligtas at binigyang inspirasyon, at lahat ng iba pa sa planeta ay nanonood habang ang dahan-daang nangyayari ay tila ang karumal-dumal na katapusan para sa lalaki at sa panahon na kanyang pinasimulan. Sa loob ng ilang segundong ito, mabilis na iniabot ni Deco ang kanyang kamay sa kanyang guro, habang ipinipikit ni Naomasa ang kanyang mga mata at inilulugmok ang kanyang mukha sa kanyang mga kamao, tahimik na nagmamakaawa na may sumagip sa kanyang matagal ng kaibigan. Para bang sinagot ang kanyang mga panalangin noon din, isang dambuhala at maliwanag na pagsabog ang pumutok sa ibabaw ng bumabagsak na coffin in the sky. Mula sa kumukupas na liwanag, tumingin si Great Explosion Murder God Dynamite, basang-basa sa dugo at mga kislap ng kanyang paputok na pawis na tumutulo, ngunit walang dudang buhay at hawak-hawak ang trading card na lagi niyang gustong papirmahan kay All Might. Tumingala si Deco sa kanyang kaibigan at napasinghap habang tumatalsik ang luha sa kanyang mga mata, habang si Dynamite ay nakatitig pabalik sa kanya. Nang binalikan ni All Might ang mga mahahalagang ilaw na iniwan niya, nakita niya ang dalawa sa mga ito na masayang iwinawagayway at pinagmamasdan ng batang sina Zuko at Katsuki, habang ang ilaw ay nag-anyong pares ng parehong All Might trading card na sabay nilang binuksan isang hapon. Habang ang pagtatapos ng panahon ni All Might ay nagpapatuloy pa rin, isang bagong simula para sa kanya at sa lahat ay agad na isinilang dahil sa dalawang iyon, na tila ang kwento ng simbolo ng kapayapaan ay hindi magtatapos sa kawalan ng pag-asa. Nakatutok man sila sa screen, marinig lang ito ng dumaan, o nagsasabay-sabay ng ibang responsibilidad habang nakatutok, patuloy pa ring pinipigil ng buong mundo ang kanilang paghinga habang nagpapatuloy ang live broadcast ng tila katapusan na ng dating simbolo ng kapayapaan na si All Might sa mga kamay ni All for One. Dahan-dahan at tuwang-tuwa na sinimulang hatiin ng kontrabida ang kanyang katawan, at dumura ng dugo ang lamog na si All Might habang lalong bumubuka ang sugat sa kanyang peklat sa tiyan, habang iniisip ang babala ni Sir Night Eye tungkol sa kanyang kamatayan ilang taon na ang nakalilipas. Habang lumalakas ang hangin sa battlefield, at ang natitirang panahon sa buong mundo ay nagsisimulang magbago bilang resulta ng lahat ng labanan sa Japan, malapit nang mapanood ng mundo ang kaganapang yayanig sa mundong ito na magbabago ng landas dahil sa kapangyarihan ng isang tao lamang. Sa isang maikling tinginan sa isa't isa at walang palitan ng salita, natanto ni Deco at ng bagong buhay na si Dynamite kung ano ang kailangang gawin at pumosisyon. Lumipad si Dynamite pababa kay Deco mula sa coffin in the sky, at iniabot ni Deco ang kanyang kaliwang braso, habang pinapanatiling nakagapos si Tomura gamit ang Black Whip. Nagkabit kamay ang dalawang binata at muling nagpalitan ng tingin, habang umuugoy sila at itinutuon ang kanilang sarili sa direksyon ni All for One at All Might. Napansin ng second user kung ano ang sinusubukang gawin ni Deco, at binalaan siya tungkol sa paggamit ng gearshift sa sandaling ito, dahil sa recoil, at sa katotohanang ipinayo niyang gamitin lamang ito kapag malinaw na ang landas patungo sa tagumpay laban kay Tomura. Huminto ang lalaki nang mapansin niya ang bahagyang naglalahong vestige ni All Might at nanahimik bago tumingin ng may pag-unawa. Pagkatapos ay ginamit ni Deco ang second gear ng gearshift kay Dynamite, habang si Dynamite ay nagsimulang mag-imbak ng cluster explosion sa kanyang mga palad. Sa perpektong tiyempo at isang malakas na pag-ikot, inihagis ni Deco ang kanyang kaklase patungo sa kanilang target ng napakabilis, habang si Dynamite ay humarurot sa wasak na lungsod habang itinutulak ang kanyang bilis sa limitasyon gamit ang kanyang explosive speed blaster. Muling inayos ni Deco ang kanyang pagkakahawak at atensyon kay Tomura, habang ipinagmamalaki ng kontrabida na ang kaibigan ng kanyang mortal na kaaway ay hindi maililigtas si All Might sa tamang oras. Tinitiyak na ang kanyang kamatayan ay nakaukit na sa bato dahil sa kanyang naglalahong vestige, at ang kanyang pangarap ay sasabay dito at lalamunin ng katotohanan kapag tinapos na ni All for One ang kanyang buhay.
Katulad ng dati noong nakita ni Sir Night-Eye ang kamatayan ni Deku sa kamay ni Overhaul, isang malakas na pangitain ng mas maliwanag na hinaharap ang nabuo mula sa kolektibong hiling ng ilang tao at binago ang tadhana para sa ikabubuti, habang papalapit si Dynamite at iniligtas si All Might mula sa tiyak na kamatayan. Tinitigan ni All for One ang hindi kapanipaniwalang tanawin habang siya ay naliligo sa apoy at ang kanyang mga bagong putol na braso ay lumilipad palabas, at ang vestige ni All Might ay bumalik sa dati nitong gintong anyo. Gulat na tumingin si All Might sa kanyang estudyante, habang sumisigaw ang kanyang tagapagligtas na mananalo sila rito. Muling nag-hallucinate si All Might na nakikipag-usap sa kanya si Sir Night-Eye, nagtanong siya kung ito ba ang sandaling dapat siyang mamatay, at ang kanyang pangarap na maging isang simbolo ay dapat na sumama rito. Kinumpirma ng Vision ng kanyang dating sidekick ang kanyang teorya, ngunit ipinaliwanag na binaluktot ng tadhana ang mga bagay-bagay, at habang natapos pa rin ang pangarap, ang taong walang pagod na nagtrabaho para dito ay nabubuhay pa rin, bilang paglilingkod sa mga pangako na ginawa niya sa kanyang kapalit at sa ina nito. Sinabi ni All Might na ang kanyang marka ng kamatayan ay dapat pa ring humadlang, dahil karaniwan sa mga nauna na may malalaking responsibilidad na mamatay kapag ipinapasa na nila ang salo sa kanilang mga protege. Sinabi ni Sir Night-Eye na ang ganoong bagay ay sa comics lamang nangyayari, na nag-udyok kay All Might na tanungin kung bakit niya ginagawang ganito ang usapan. Habang bumabalik sa katinoan si All Might, sinabi ng Vision ni Sir Night-Eye na ito ay dahil lamang sa siya ay parehong bayani at tao, kaya hindi siya basta-basta mamamatay. Sina All Might at Dynamite ay bumagal at gumulong sa bubong ng isang gusali, habang ang buong mundong manonood ay nakahinga ng maluwag para sa kaligtasan ng dating simbolo ng kapayapaan, na may ilan pang nakakilala kay Dynamite bilang tagapagligtas nito. Tinanong ni All Might ang binata kung ayos lang siya, kung saan sumagot si Dynamite na ang tanong ni All Might ay dapat na linya niya. Biglang dumura ng dugo ang binata, habang idineklara ni Edgeshot na linya rin niya yon. Ang ninja hero, na ngayon ay lubhang nanghina at naging isang maliit na ulo na lamang sa ibabaw ng isang punit-punit na sinulid, ay lumabas mula sa tahi na ginawa niya sa dibdib ni Dynamite. Sinabi niya sa binata na pinilit niyang ilabas ang dugo sanhi ng kanyang internal bleeding upang gumaan ang pakiramdam nito, at pagkatapos niyang tanungin ang kondisyon ng binata, umubo siya bago humiwalay sa katawan nito at bumagsak sa isang latak. Habang nagpupumilit na ayusin ang kanyang paghinga, sinabi ni Edgeshot kay Dynamite na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ayusin ang bawat sirang buto at punit na organ, at ang kanyang hidden Hakamada style na pagtahi ay titiyakin na walang anumang ginawa niya sa kanyang katawan ang magkakalas at magdudulot ng karagdagang pinsala. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay, alam na bawat paghinga ni Dynamite ay tiyak na masakit, at anumang paggalaw ay hindi magpapabuti rito. Nagpasalamat si Dynamite kay Edgeshot sa pagpapanatili sa kanya na buhay, ngunit naniniwala ang bayani na bagamat ang trabaho ay maselan at nakakapagod, ang ginawa lang niya ay tagpian ng isang tao. Giit niya, si Dynamite mismo ang nagpaandar muli ng kanyang mga vital organ dahil sa panahon ng emergency surgery, nang ang pag-asa at ang kanilang parehong buhay ay nasa limitasyon na, nakita niya ang mga kumikislap na butil ng explosive sweat ng binata na dumadaloy sa kanyang dugo at dumiretso sa puso, bago nito ginising ang pasyente. Tumingala si Dynamite sa langit at nagtaka kung ang lumulutang na bata ay talagang si All for One, na kinumpirma ni All Might ilang sandali pa. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang armored right arm, at hiniling sa binata na lumapit at kunin ang kanyang kamay, dahil hindi siya makagalaw dahil aktibo pa rin ang blood curdle. Sumunod si Dynamite at lumapit kay All Might bago lumuhod, na nagsabing bagamat ang kanyang huling natitirang bahagi ng armored All Might ay nawalan na ng pangunahing tungkulin, maaari pa rin itong gumana bilang splint para sa durog na kanang braso ng kanyang estudyante. Ang device ay muling humugis sa paligid ng braso ni Dynamite, habang sinabi ni All Might ang pangalan ng piyesa, Great Explosion Murder God Dynamite, bago aminin na ito na lang ang natitira niyang maibibigay. Tumingin si Dynamite sa dating number 1 hero at nagpakita ng isang dalisay ng ngiti. Sa itaas, isang galit na si All for One ang nag-iisip kung dapat pa niyang ituloy ang pagpatay kay All Might habang muling tumutubo ang kanyang mga braso. Bagamat nakakatukso, nagpasya siyang iwanan sila at nagsimulang bumalik sa kabilang direksyon upang tapusin ang kanyang sinimulan patungkol sa pagpapalakas kay Tomura at pagkuha ng One for All sa pamamagitan niya. Patuloy sa pagkulo ang galit ni All for One dahil sa kabila ng pagiging detalyado ng kanyang pagpaplano, hindi ito nangyayari ayon sa gusto niya dahil sa pagsisikap ng mga hindi importanteng bayani na humahadlang sa kanya. Hindi nakalayo ang kontrabida dahil agad na sumabog si Dynamite at naabutan siya, idinedeklarang siya ang final boss ng labang ito bago hawakan ang ulo ni All for One at pasabugin ito pababa sa mga kalsada. Habang ang kontrabida ay nagsisimulang magka-flashback sa kanyang huling sandali kasama ang second user, tulad ng ginawa ni Tomura sa kanyang sariling laban kay Dynamite, sumigaw ang binata na narito siya upang tapusin ang trabaho na sinimulan ng One for All.
Namangha si All Might sa mas pinahusay na bilis ng binata dahil sa paggising ng kanyang quirk, habang si Edgeshot ay nagpaliwanag sa kanya ng mga detalye at sinabi na ang estudyante ay tila may napagtanto habang nangyayari yun. Dahan-dahan, ang laban ay nagsimulang bumalik sa pabor ng mga bayani, habang opisyal na iniulat ng mga tauhan ni Naomasa ang paghuli kay Spinner at ang paggamot sa mga nasugatan sa riot sa Central Hospital, ang pag-disable sa mga near high-end sa Okuto Island, ang pagkatalo ni Kuniida at pagligtas sa iba pang mga bayani ni na Invisible Girl at Can't Stop Twinkling, at ang pag-aresto kay Skeptic. Bukod pa rito, lahat ng mga sibilyan ay ganap ng nailikas sa Shiketsu High School, at lahat ng mga kontrabida sa mga guho ng Jaku General Hospital ay napatahimik na. Gayunpaman, ang mga bayani na lumalaban kay Gashly A. Jeju sa Takoba National Stadium ay nahihirapan pa rin, at si Kurogiri, kasama sina Eraserhead at Present Mike ay hindi pa rin natatagpuan. Balik sa battlefield, habang nakakabawi si All for One mula sa pagsabog, pinilit ni Dynamite na lampasan ang matinding sakit na idinudulot ng kanyang quirk upang patuloy na magpatong-patong ng kanyang mga pagsabog upang mapalakas pa ang kanyang attack power. Mula sa malayo, kalmadong sinabi ni Tomura na si Dynamite ay kasing tigas ng ipis dahil hindi madaling mapabagsak. Walang kahirap-hirap na kinalas ng kontrabida ang mga gapos ng Black Whip at pinatunog ang kanyang leeg, walang emosyong nangangako na uulitin ang ginawa niya kay Dynamite sa kanilang naunang laban ng maraming beses kung kinakailangan. Tumingin si Deco at pinag-isipan ang kanyang mga pagpipilian, ngayong nasira na ang kanilang deadlock ni Tomura at hindi na niya magagamit ang danger sense para mapanatili ang ligtas na distansya. Bukod pa rito, hindi pa rin niya natutuklasan ang paraan upang lampasan ang super regeneration ng kontrabida at ang agarang katangian ng decay. Kinikilala na naabot na niya ang point of no return, ngayong na-activate na naman niya ang gear shift, pinag-isa ni Deco ang kanyang mga kamay at muling pinaandar ang transmission. Ang apat na mandirigma ay naghanda, habang sila ay naghahanda na lumampas sa limitasyon. Walang sinayang na oras si All for One at nagpatuloy sa kanyang pagmamadali patungo kina Tomura at Deco, ngunit nasa kanya pa rin ang paningin at isip ni Dynamite. Sa mabilis na pag-iisip, nagawa ng binata na gamitin ang sakit ng kanyang internal sweat na pumuputok sa loob ng kanyang katawan upang itakda ang isang dambuhalang pagsabog sa labas para agad na maabutan ang kontrabida. Sa kabila ng kanyang pagdurugo at ang pagkaskas ng kanyang katawan sa freeway at pagbagsak sa maraming gusali, tumawa lang si Dynamite sa kung gaano siya kabilis at nangako ng malakas na hindi siya titigil anumang oras. Inisip niya ang kanyang mga naunang saloobin tungkol sa kung makakahabol ba siya kay Izuku, at habang lumalabas siya mula sa isa pang gusali katabi ni All for One, nagtaka siya kung bakit ngayon ay parang posible nang malampasan ang kanyang kaklase. Sa Shiketsu High School, ang mga evacuee ay nanonood ng may pagkamangha sa mga pagsisikap ni Dynamite, habang hinihimok ni Mitsuki ang kanyang asawa na panoorin ang kanilang anak na lumalaban. Tumanggi si Masaro na tumingin na may luha sa mga mata, sinabing hindi niya kayang pilitin ang sarili na makita ang kanilang anak na lumaban sa halimaw na yon. Iginiit pa rin ang kanyang asawa na gawin ito, dahil kahit ngayon, ang kanilang anak ay mayroon pa ring ngiti na puno ng pagnanasa at gutom sa laban. Habang nagpapakawala ng isa pang malakas na pagsabog si Dynamite mula sa kanyang mga kamay, nagsimulang gumuho ang isip ni All for One dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong isinulat niya bilang napakawalang halaga, na ang mga kakayahan ay itinuring niyang mas mahina kaysa kay Endeavor at Dark Shadow ni Tsukuyomi, ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkamuhi, na higit pa sa nararamdaman niya kapag nakikipag-ugnayan kay All Might. Napagtanto ni All for One na ipinapaalala ni Dynamite sa kanya ang second user ng One for All, at nag-flashback sa katapusan ng kanyang huling laban dito, bago niya ito patayin. Sa gitna ng mga bumagsak, ang sundalo ng Resistance na may dugo sa mukha at sinasakal ng kanyang mortal na kaaway, ay nagsabi kay All for One na hindi na niya maibabalik si Yoichi, dahil wala na ang kanyang kapatid at ang kontrabida ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Dala ng muling pag-usbong ng galit na naramdaman niya noon sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa di sinasadyang pagkikita ni Yoichi at ng second user, halos hindi na mapigilan ni All for One ang sarili habang pinapasabog siya ni Dynamite sa isang tore. Mula sa mga durog na bato, naalala ni All for One ang sandaling nakita niya ang second user na tumatakbo palayo kasama ang kanyang kapatid, bago sumigaw na kasalanan mo ang lahat ng ito habang isinisigaw ang pangalan nito na Kudo. Sumigaw si Dynamite na ang kontrabida ay lubusang nawala na sa kanyang isip at kinorek siya sa pangalang dapat niyang itawag sa kanya, at ito ay Kachen Bakugo. Isang gabi, isang lalaki at babae ang nakakita sa isang matandang babae na may magulo at puting buhok, nakaupo sa karton at umiinom ng alak. Mayroon siyang kakaibang mga tinik sa kaliwang braso. Nang lapitan siya ng babae para kamustahin, ibinato ng matanda ang bote at sinigawan silang umalis. Habang tumatakas ang dalawa, hinawakan ng matandang babae ang kanyang tiyan. Siya ay buntis, nagdadala ng kambal na may kakaibang katangian.
Iisa lamang ang kanilang umbilical cord, at ang isa sa kambal ay 5 beses na mas malaki kaysa sa isa. Kinukuha ng mas malaking sanggol ang lahat ng sustansya na halos walang iniiwan para sa kanyang maliit at sakiting kapatid. Kalaunan, ang babae ay natagpo ang patay sa tabi ng ilog sa gitna ng malakas na ulan. Ang kambal ay naisilang at nabuhay. Ang mas malaking sanggol, na may hindi mapapantayang kasakiman, ay sinimulang ngat-ngatin ang laman ng kanyang ina at nilunok ang mga tinik sa braso nito, habang hawak ang kamay ng kanyang maliit na kapatid. Pagkatapos nilang ipanganak, kumalat ang balita tungkol sa isang umiilaw na sanggol sa China. Mabilis itong sinundan ng iba pang mga ulat ng mga taong may misteryosong kapangyarihan na tinawag na meta-abilities. Inakala ng marami na ito ay isang sakit na lumikha ng bagong sangay sa lahi ng tao. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan at nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga may kapangyarihan at mga wala. Ang mas matandang kambal ay lumaki sa gitna ng kaguluhang ito. Natuklasan niyang mayroon siyang meta-ability, ang magnakaw ng kapangyarihan ng iba. Ang una niyang koleksyon ay ang tinik na kinain niya mula sa kanyang ina, na isang bersyon pala ng spear-like bones. Siya ay sakim at malupit. Para sa kanya, lahat ng bagay ay pag-aari niya. Isang araw, habang binubugbog niya ang ilang mga siga, binato siya ng kanyang maliit na kapatid ng lata at nakiusap na tumigil na. Walang emosyon na sinipa ng kuya ang kapatid at kinaladkad palayo. Kahit walang maibigay sa kanya, itinuring niya ang kapatid bilang isa sa kanyang mga pag-aari. Makalipas ang ilang taon, nakita ng kuya ang kanyang kapatid na nagbabasa ng comic books. Sabi ng maliit na kapatid, ito lang ang kaya niyang basahin dahil sa mga drawing. Tinitingnan niya ang Captain Hero at sinabing gusto niyang maging katulad nito balang araw. Niyaya niyang magbasa ang kanyang kuya, at sumali naman ito. Naniniwala ang nakababatang kapatid na sa kabila ng lahat, may kabutihan pa rin sa loob ng kanyang kuya. 3 taon pa ang lumipas, lumitaw ang kuya sa harap ng kanyang kapatid, duguan at umiilaw. Sinabi niyang pinatay niya ang glowing ambassador, ang dating umiilaw na sanggol, na naging simbolo ng kapayapaan, at ninakaw ang kapangyarihan nito. Itinuro niya ang comic book na binabasa nila dati, partikular ang kasabihang one for all, and all for one. Sinabi ng kuya na habang ang bayani ay nag-iisa, ang Demon Lord naman ay kilala ng lahat dahil sa takot na dala niya. Idineklara ng kuya ang sarili niyang pangarap, isang mundo kung saan lahat ng bagay ay umiiral para lamang sa kanya. Sa kanilang pagtanda, natupad ng kuya ang kanyang pangarap. Kinontrol niya ang buong Japan sa ilalim ng pangalang All for One. Ang kanyang kapatid, gayunpaman, ay patuloy na lumaban. Naawa si All for One sa kapatid, sinabing dahil wala itong kapangyarihan kaya walang nakikinig dito. Pilit niyang ipinasa ang isang meta-ability sa kapatid, isang bagay na kaya raw ng mahina nitong katawan. Pinangalanan niya itong Yoichi dahil siya ang unang bagay na naging pag-aari niya. Isang araw, si Yoichi ay tinulungang tumakas ng mga sundalo ng resistance na sina Kudo at Bruce. Hinabol sila ni All for One, nagtataka kung bakit umaalis ang kanyang pag-aari. Sa isang mabilis na kumpas, pinagpira-piraso ni All for One ang katawan ni Yoichi at tanging ang kamay lang nito ang naiwan. Habang hawak ang kamay ng patay na kapatid, napansin ni All for One na nawala ang kapangyarihang ipinasa niya. Natuklasan niya na mayroon palang sariling meta-ability si Yoichi, pero napakaliit at napakahina kaya hindi niya napansin. Ang maliit na kapangyarihang ito ay sinipsip ang kapangyarihang ipinasa niya para lumakas. Ang diwa ni Yoichi ay nabuhay sa ibang tao. Nalaman ni Kudo at Bruce na ang kapangyarihan ni Yoichi ay naisalin kay Kudo. Ito ang naging one for all. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kapangyarihan ni All for One, ngunit ang tanging hindi niya makontrol ay ang One for All. Kahit pinatay niya si Kudo, naipasa ang kapangyarihan kay Bruce. Hinabol niya si Bruce, ngunit naipasa ulit. Nang subukan niyang nakawin ito sa ika-5 tagapagmana na si Daigoro, masyado na itong malakas at hindi na kayang piliting nakawin. Naipasa ito kay Ena ika-6, at bago ito mamatay, naipasa kay Nana na ika-7. Ang paghahabol ay muntik nang matapos ng halos mapatay si All for One ng ika-8 tagapagmana na si All Might. Ngunit si All for One ay muling binuhay ni Dr. Q Daigaraki. Sa kasalukuyang laban niya kay Dynamite, naaalala ni All for One si Kudo. Alam ni All for One na nauubusan na siya ng oras. Pinagsama-sama niya ang lahat ng quirk sa kanyang katawan at naging isang dambuhalang halimaw na kasing laki ng gusali, ang kanyang Omnifactor Unleash. Isa itong sugal, ang paggamit nito ay magre-rewind sa kanya pabalik sa pagiging sanggol. Si Dynamite ay tumayo lang sa kalangitan. Habang sumusugod ang dambuhalang si All for One, sumigaw si All Might na umiwas, ngunit nanatili si Dynamite. Biglang tinamaan si All for One ng mga di nakikitang pagsabog. Ito ay mga delayed explosions mula sa pawis na naipasok ni Dynamite sa bibig ni All for One kanina pa sa laban. Isang quirk lang ang kailangan ko, sigaw ni Dynamite.
Sumugod muli si All for One, sumisigaw na ito ang kwento ko, ngunit bumulusok si Dynamite gamit ang isang dambuhalang howitzer impact cluster, pinasabog ang buong ibabaw ng katawan ni All for One. Habang nasusunog si All for One, naramdaman niyang hindi gumagana ang kanyang mga quirk. Mula sa Vestige Realm, ipinaliwanag ni Hawks na si All for One ay pinahina ng sarili niyang matinding galit at negatibong emosyon. Si All for One ay naging isa na lamang putol na katawan. Lumapit si Dynamite, hinawakan ang mukha niya, at sinabing, ito ay kwento nating lahat, habang iniisip ang lahat ng tumulong sa kanya. Isang huling point-blank na pagsabog ang tumapos sa laban. Bumagsak ang mga labi ni All for One, at nakahinga ng maluwag si All Might. Ganun pa man, hindi pa natatapos. Sa lupa, isang sanggol na lang si All for One, nag-rewind na siya, ngunit gumagapang pa rin at hinahabol ang One for All. Sinubukan siyang tapusin ni Dynamite, ngunit wala na itong lakas. Nagpaputok si All for One ng spear-like bone mula sa bibig. Ngunit gamit ang huling lakas, kinagat ito ni Dynamite at pinasabog gamit ang natitirang pawis. Dahil sa huling pag-ataking yun, mabilis na nag-rewind si All for One. Mula sa pagiging sanggol, naging fetus, naging zygote, hanggang sa naging isang maliit na ilaw na lang na bumagsak sa lupa at tuluyang naglaho. Tapos na ang laban. Bumagsak si Dynamite, ngunit itinaas ang kanyang braso bilang tanda ng tagumpay. Ang kapalaran ng digmaan ay nakasalalay na ngayon sa laban ni Nadeko at Tomura. Ilang araw bago ang Final War, pinag-aaralan ng team ng mga hero at estudyante na naatasang labanan si Tomura Shigaraki ang kanilang battle plan sa loob ng pansamantalang kuta na Troy. Binibigyang diin ni Best Jeanist ang kahalagahan ng Coffin in the Sky bilang kanilang battlefield, dahil kayang buwagin ng kalaban ang kanilang mga plano kung makakatapak ito sa lupa. Naniniwala sina Nejir-chan at Sun Eater na ang ibig sabihin nito ay dehado sila sa lupa, na nagdulot ng kalituhan dahil ang mga battlefield naman ay na-evacuate na, kaya iniisip nila na mga gusali lang ang poprotektahan nila. Nilinaw ni na Edgeshot at Best Jeanist na ito ay para sa mas dakilang layunin, ang pagbabantay sa wasak na lungsod sa ibaba ay tinitiyak na lahat ng naapektuhan ng mga kontrabida ay magkakaroon ng buhay at kinabukasang babalikan kapag natapos na ang labanan. Ayon kay Best Jeanist, ang pinakamalaking banta ay ang kaguluhang dala ng walang pigil na personalidad ni Tomura. Umaasa siyang mananatili ang kalahating All for One sa loob nito dahil kahit gaano pa kalupit ang master ni Tomura, ito ay ang tipo na magtitira ng isang bagay na kanyang pamumunuan. Sa kabilang banda, ang kalahating Tomura ay gugustuhin lang wasakin ang lahat. Ang pinakamahalagang yugto, aniya, ay ang mangyayari pagkatapos nilang manalo na mangangailangan ng matibay na pundasyon para muling itayo ang bansa. Sa kasalukuyan, ang laban ni Tomura at Deko ay napunta na sa karagatan, matapos gamitin ni Tomura ang decay upang pabulukin at palubugin ang malaking bahagi ng Shizuoka Prefecture. Nagbanta si Tomura na kaya niyang palubugin ang buong Japan sa loob ng isang linggo. Hindi pumayag si Deko at nagpakawala ng todo bigay na atake gamit ang pinagsamang Gearshift, Fajin, at Danger Sense. Suot din niya ang kanyang respirator para sa kanyang paghinga. Bagamat napipigilan niya si Tomura, wala pa ring paraan si Deko para permanenteng talunin ang kalaban. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Tomura ang pagkamatay ni All for One. Naisip niyang naiwasan sana ito kung hindi nakialam si Dynamite. Pinasalamatan pa niya ang estudyante dahil mas lumakas pa siya. Sumugod si Tomura, kapantay na ang bilis ni Deko, at sinubukang gamitin ang All for One at Decay nang sabay sa mukha ni Deko. Agad na tinagpas ni Deko ang mga daliri ni Tomura salamat sa Danger Sense. Ngunit, ipinaalam ni Daigoro na si Hikage, kasama ang quirk factor ng Danger Sense, ay ninakaw ni Tomura. Itinulak ni Hikage ang ibang mga vestige palayo kaya siya lang ang nakuha. Ginamit ni Tomura ang bago niyang Danger Sense para walang kahirap-hirap na iwasan ang black chains ni Deko at pinasabugan ito ng malakas na enerhiya. Tumilapon si Deko na parang bato sa ibabaw ng karagatan hanggang sa bumagsak malapit sa paanan ng Mount Fuji. Pagbangon niya, nadurog ang kanyang respirator. Sinabi ni Bruce na buti na lang at ang quirk factor lang ng Danger Sense ang nanakaw at hindi ang imbak na pisikal na lakas ng One for All. Dahil sa panganib na manakaw ang buong One for All, labag sa loob na inirekomenda ni En na tumakas muna si Deko, ngunit narinig sila ni Tomura. Sinimulan niyang wasakin ang kakahuyan sa likod niya gamit ang decay. Alam niyang kung makakatakas si Deko ay lalakas lang ang One for All, kaya kailangan niya na itong patayin ngayon din. Nagbanta si Tomura na wawasakin niya ang lahat para sa patag at walang laman na tanawin na gustong makita ni Spinner, at sisimulan niya ito sa pagdikay sa Mount Fuji mula sa tuktok, isang hindi mapipigilang pagkawasak. Iginiit ni En na si Tomura ay hindi kahalili ni All for One, siya ay mismong katauhan ng pagkawasak na walang ititira. Sa kabila nito, kumapit si Deko sa kanyang ideal na konektado ang lahat ng ito sa kung anong nasa kaibuturan ni Tomura, at tinitingnan pa rin niya ito bilang isang tao.
Inactivate ni Deku ang One for All 100% sa kanyang kanang braso, na bumasag sa kanyang mid-gauntlet na pinatibay ng Black Whip. Umalarma ang danger sense ni Tomura. Sa mabilis na pag-iisip, ginamit ni Deku ang Black Whip para piliting i-flex ang kanyang mga kalamnan, na mabilis na nag-imbak ng kinetic energy para sa Fajin. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas na ito sa isang higanting Delaware Smash na nagpatilapon kay Tomura at bumunot sa lupa na apektado ng decay. Naramdaman ni Tomura na naputol ang pagkalat ng decay, ngunit alam niyang mahahawakan niya lang ulit ito. Gumana muli ang danger sense niya, pero wala siyang makita. Nagpakawala si Deku ng smoke screen at inilapat dito ang bilis ng low gear, na nagbigay sa kanya ng takip para umatake gamit ang Black Whip at Black Chain, at linlangin ang danger sense ni Tomura. Subalit, nang mag-imbak muli si Deku ng enerhiya para sa Fajin, binalaan siya ni En na kaya na siyang mahanap ni Tomura gamit ang search. Ginawa nga ito ni Tomura at nagpakawala ng rivet stab. Ang mas malala pa, nag-time out ang gear shift na nag-iwan kay Deku na hindi makagalaw at humahabol ng hininga dahil sa recoil. Sinabi ni Tomura na tinitingnan lang siya ni Deku bilang ang dating sarili nito para mapabuti ang pakiramdam niya, ngunit matagal na niyang nalampasan ang bahaging yon. Mula sa daigdig ng mga vestige, narinig ni Nana ang kanyang apo. Labag sa loob na sinabi niya kay Deku na sumuko na sa pagliligtas dito, si Tomura na raw ang pinakamataas na pader at mas mabuting pasabugin na lang ito sa isang bagsak. Tumanggi si Deku at sinabi niyang kung totoo iyon, hindi sana patuloy na tinatakpan ni Tomura ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Ipinahayag ni Deku na hindi siya titigil sa pagsuntok hanggat hindi nababasag ang takip na yon. Biglang lumitaw ang vestige ni Star and Stripe. Itinuro niya ang isang bitak sa loob ng nakaprotektang core ni Tomura, kung saan may isang malungkot na bata. Dito na nagsalita si Kudo. Sinabi niya kay Deku na gawin ang kanyang sasabihin, at ito ay makipaghiwalay sa One for All. Ipinaliwanag ni Kudo na tatalunin sila ni Tomura sa lakas, kaya kailangan nilang dalhin ang atake sa loob. Ang plano ay isang brutal at sapilitang paglipat ng One for All papunta mismo sa peklat sa kaisipan na iniwan ni Star and Stripe sa core ni Tomura. Ito ay para piliting buksan ang sugat at gawing vulnerable ang isip ni Tomura. Inalok ni Kudo ang kanyang sarili at ang gear shift bilang guinea pig. Dahil sa sakripisyo ni Hikage, alam nilang posible ang partial transfer. Kung gagana ito, aatakihin ng quirk factor ni Kudo ang core ni Tomura nang hindi nananakaw. Mariing tumutol si En, inaalok ang smoke screen dahil mas expendable ito. Pero pinatigil siya ni Kudo. Kung mananatiling hindi makagalaw si Deku dahil sa recoil ng gear shift, mamamatay siya. Ang paghiwalay sa gear shift ay agad nakakansela sa recoil. At kung susubukang gamitin ni Tomura ang gear shift, siya naman ang mapipilitang mag-recoil. Habang pinipilit ni Deku na tumayo at binabalutan ang sarili ng Black Whip, tinanong siya ni Kudo. Sumang-ayon si Deku at sumigaw habang tinatapos ang paghahanda. Sinubukang umatake ni Tomura mula sa itaas, ngunit naantala siya ng danger sense at sa isang iglap ay naputol muli ang kanyang braso ng isang Black Whip tendril sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tiningnan niya si Deku na ngayon ay may pansamantalang maskara na gawa sa Black Whip, punit ang costume, may mga tendril na lumalabas sa leeg, at mga kuko na gawa sa Black Whip sa kanyang mga daliri, at sinabing, hindi ka mukhang bayani. Habang naghahanda ang dalawa para sa huling sagupaan, ang core ng One for All ay nagsimulang magliwanag sa loob ng kamay ni Deku na may mga kuko. Upang makontrol ang kanyang sobrang pagod na katawan, binalot ni Deku ang Black Whip sa kanyang sarili para muling makagalaw. Nagulat sina Daigoro at En sa bilis niyang nakaaksyon at sa malikhaing paggamit ng quirk. Sinabi ni Kudo na epektibo si Deku dahil hindi siya itinutulak ng tungkulin, kundi ng respeto, at ang kanyang paghanga sa mga quirk ang lalong magpapakinang sa One for All. Iniisip ni Deku kung paano niya tatalunin ang bilis ni Tomura nang wala ang gear shift para mailipat si Kudo sa kanya. Naalala niya na para mailipat ang One for All, kailangang kunin ang papasahan ng DNA ng may-ari, at pwede itong ibigay kahit labag sa loob ng papasahan. Nagpasya si Deku na ipapasok niya ang kanyang dugo sa mga sugat ni Tomura, ngunit dahil sa super regeneration ni Tomura, mabilis maghilom ang mga sugat nito kaya ang tanging pagkakataon lang ay sa eksaktong sandali ng impact. Bukod dun ay malapit na siyang mawala ng malay dahil sa epekto ng gear shift, kaya kailangan na niyang masigurado ang susunod na pagtama. Pinagmamasdan ni Tomura si Deku, naaalala ang nakakakilabot na pakiramdam mula sa huling atake nito, na siyang dahilan kung bakit pinutol niya ang sariling braso. Alam niyang may plano si Deku. Kahit na naghihirap ang katawan ni Deku, alam ni Tomura na hindi ito ordinaryong tao. Nangako siyang patuloy na sisirain si Deku at ang lahat. Habang sumusugod sila sa isa't isa, idineklara ni Deku na ito na ang sandali ng paglipat, habang si Tomura naman ay nagsabing papatayin niya si Deku. Ginamit ni Deku ang smoke screen na ipinagtaka ni En dahil itinuturing niya itong pinakawalang kwentang quirk.
Sinubukan ni Tomura na hawakan ang lupa para gamitin ang decay, pero biglang ginamit ni Deku ang isang barrage ng black chains para bungkalin at iangat ang lupa sa ilalim ni Tomura, kaya agad na napigilan ang pagkalat ng decay. Natuklasan ni Daigoro na noong unang tumalsik si Deku, nagtanim na siya ng black chains sa ilalim ng lupa, na inihambing ni Tomura sa anti-decay system ng UA. Sunod na gumana ang danger sense, kaya may dinukot si Tomura sa likod niya, isang decoy lamang pala na gawa sa kappa at black whip. Naalala ni En ang taktika na ginamit laban kay Lady Negant. Nalito si Tomura dahil nadedetect ng search quirk niya ang liwanag ni Deku sa decoy, ngunit napansin niyang dugo pala ito. Lalo siyang naguluhan nang mapagtantong ang liwanag ay hindi kay Deku, at bago niya maintindihan ang nangyayari, huli na ang lahat. Muling lumitaw si Deku mula sa likuran at sumugod. Ginamit ni Deku ang kaalaman na itinuturo ng search ang lokasyon ng mga nakita na nang gumagamit. Sumugal siya na kaya rin itong ituro ang ibang vestiges ng One for All, kaya hinayaan niyang manatili ang vestige ni Kudo sa dugo niya. Sa pagbato ng dugo kay Tomura, nagawa niyang lituhin ang search at gamitin ang smoke screen para makalapit ng hindi napapansin. Sinubukan ng katawan ni Tomura na pumasok sa absolute defense form para depensahan ang atake. Ngunit bago pa siya mahawakan ni Tomura, sinuntok ni Deku nang malapitan ang tiyan ni Tomura, at matagumpay na nailipat ang gearshift kasama ang vestige ni Kudo. Nagpaalam si Kudo kay Deku, at matagumpay niyang tinamaan ang pilat sa kaluluwa ni Tomura. Biglang nakakita si Deku ng mga alaala ni Dobby at Himiko, pati na ni Shoto at Spinner. Narealize ni Yoichi na naghahalo na ang kanilang mga alaala. Sumigaw si En na huwag tumigil si Deku dahil kahit gumagana ang plano ni Kudo, hindi pa ito sapat. Habang sumusugod muli si Deku, naisip ni Yoichi na dahil sa matagal ng resonance ang One for All at All for One, ang paglipat kay Kudo ay nagdulot dito na umabot sa critical point. Sa gitna ng mga alaala ng USJ incident, isinigaw ni Deku at Tomura ang pangalan ng isa't isa. Muling sinuntok ni Deku sa tiyan si Tomura. Gayunpaman, si En lang ang nakapasok sa sistema at tumagos sa pilat, kaya naisip ni Deku na na-reject ang paglipat. Sinabi ni Daigoro na kung may sapat na lakas ng loob si Tomura para magnakaw ng quirks, may sapat din siyang lakas para tanggihan sila. Pero dahil nakalusot pa rin si En, nasaktan pa rin si Tomura, patunay na hindi niya kayang harangin lahat. Naisip ni Deku na kailangan niyang ulit-ulitin ang pag-atake. Samantala, ang laban ay nakabroadcast sa pamamagitan ng drone ni Mei Hatsume, nakausap sila Brava. Ang UA naman ay unti-unting bumabagsak sa karagatan habang sina Gentle at Cementos ay nag-evacuate ng mga tao. Sa evacuation shelter, pinapanood ng mga sibilyan ang laban. Sinubukan ni Eri na tumakbo palabas para tulungan si Deku, pero pinigilan siya ni Ectoplasm. Sinabi ni Ectoplasm na alam niyang hindi pa nakakabawi ng enerhiya si Eri para sa kanyang rewind, at ipinaliwanag na nasira ang evacuation system kaya hindi rin siya makakaalis. Dumating si Kota, hinawakan ng kamay ni Eri, at sinabing si Deku rin ang inspirasyon niya. Sa crash site ng UA, umiiyak si Kaminari habang kausap si Yaoyorozu. Nagtataka siya kung bakit hindi niya maramdaman ang kapanatagan na naibibigay ni All Might noon, kahit alam niyang si Deku na ang pinakamalakas. Sa Gonga, narinig ni Hawks ang balita tungkol sa pag-rescue kay Uraraka at naalala ang speech nito. Sa Central Hospital, ipinaliwanag ni Lady Negant kay Rocklock kung bakit niya sinusuportahan si Deku, at ito ay dahil hindi lang siya basta nagpaparusa ng kasamaan, tinatahak niya ang mas matinik at masalimuot na landas. Ang determinasyon sa mukha ni Deku ang nagtulak sa kanya na suportahan ito. Nang sa wakas ay nakalusot si Deku sa mga daliri ni Tomura, sumigaw si Tomura na lumayo ka habang naaalala ang kanyang ama. Ngunit pagkasuntok ni Deku, bigla siyang napunta sa harap ng bahay ng pamilya Shimura. Sa loob ng Mindscape, na-realize ni Nana na siya lang ang narepel, na wala na sina Yoichi, Bruce, Daigoro, at All Might. Bigla niyang naalala sina Tomura at Kotaro at na-realize na dahil ito sa sarili niyang kahinaan. Narinig ni Deku ang boses ni Tomura na nagsasalita gamit ang kanyang bibig. Muntik na siyang masagasaan ng truck, patunay na may pisikal na epekto sa kanila ang lugar na yon. Lumitaw si Nana at ipinaliwanag na nasa core sila ng subconscious ni Tomura, ang kanyang pinagmulan, at kailangan itong direktang atakihin ni Deku. Sinubukan ni Deku na pumasok sa bahay pero hinarang siya ng mga imahe ni Stain, Red Destro, at Overhaul, na mabilis naman niyang itinulak. Sa loob, nakita nila ang alaalang sinasampal ni Kotaro ang batang si Tenko, na ikinagulat nila pareho.